Ayan, i-record lang natin. And I'm sure kayo ay excited na. Alam ko, excited na kayo. Kasi nandito pa rin kayo hanggang ngayon. Smile daw, sabi ng aking top mentor. Motivator ko yan. And amazing morning. Maraming salamat po sa mga mentors na nandito, no? At talagang pinilit nilang i-invite yung mga leaders nila. Excited kayo kasi kanina pa kayo nandito. Alright, excited na rin na ako. Ayan, pero bago tayo mag-start, kilala natin ang ating mentor. Pero gusto ko sana ipakita yung kanyang video, ha? Panoorin natin to, no? Okay. Hi, I am Sami Palomo, former OFW in Singapore, and I used to work as sales and marketing executive. Hi, I'm Rachel Eugenie Palomo, also former OFW in Singapore, and I used to work as restaurant manager. Kaya po ako sa hirap ng buhay, laking probinsya, nangarap po na makapag-abroad. Actually, as for me, it's the same thing. Akala ko ang key to succeed in life is yung pag-abroad. However, nung nandun na ako, very challenging pala kasi bukod dun sa pagod, stress, napakahirap nung ma-homesick ka, nakakalungkot. And of course, ang hirap din nung pregnancy ko kasi during that time, I have to work. It was very challenging. Lalo na when I gave birth tapos iniwan ko yung anak ko here in the Philippines. Buti na lang na-involve kami sa ganitong klase ng industry. So nung nagkaroon kami ng second baby, very hands-on at full-time mom ako sa kanya. Nakaka-amaze lang no kasi during pandemic, mas na-appreciate ko yung ganitong klase ng industry. Napakalaking blessing sa amin ng I Am Worldwide. Kasi hindi lang kami, pati yung ibang tao na tutulungan namin and we were able to provide for our family. Bonus pa no, na nagkaroon tayo ng brand new car. And of course, other than that, pati yung mga Apple incentive. Kaya po sobrang thankful po kami. Thank you so much President Allen Marvinider and Vice President Ike Lorinoy. Of course, si GM Joanna Maniego. Sobrang grateful po kami, sobrang generous niyo po, sobrang blessed po kami na nandito kami sa I Am Worldwide. At ganoon din po naman sa buong team po namin, at Dream Team Worldwide. Sobrang thank you po dahil kasama po namin kayo sa bawat achievements po na to. At alam ko po na kung ikaw po ngayon ay nag-uumpisa pa lang po, huwag ka lang talagang titigil dahil makakarating ka rin sa mga gusto mong puntahan, sa mga goals na gusto mong ma-achieve. At kung ikaw naman po ay hindi pa part ng ganitong business, especially with I Am Worldwide, subukan nyo na rin po. Baka po ito yung negosyong matagal mo nang hinihintay. I am Sami Palomo. I am Rachel Eugenie Palomo and I am Worldwide. Yan, I am Worldwide. Alright, mentors! Amazing morning. It's official. Pwede na tayo mag-start no? Pero bago tayo mag-start, ano lang muna pinanood ko lang muna sa inyong video.
Pero maganda, mag-open tayo ng camera kasi yung speaker natin ngayon, hindi po yan lalapit sa atin, no? Hanggang di naka-open ang camera kasi mas maganda. Excited tayo lahat. Are you excited? Excited na. Ayun, meron nang yun. Hello po, Mentor Jenny. Amazing morning. Pero bago ang lahat, sige, comment po tayo. Taga saan po ang mga mentors natin? Ayan, sige po. Taga saan? Taga IAM po. O, di ba? Taga, excited yun. Excited. Yes, you are excited, Mentor Rochi. Taga saan po? Doon sa taga saan? Ayan, alam ko dito marami Mindanao. O, meron tayo. Cyprus. Oh, Cyprus. Okay. Oh. Sino pa? Sino pa ang gustong sumagot? Lahat tayo mas maganda. Uy, ang dami pala si Mentor Jenny. Amazing morning, Mentor. Amazing morning. Yung ibang mga mentors. Eh, anong ginagawa? Bakit di pa kapag-reply? Eh, baka mamaya nagtatrabaho na. At taga Rizal, si Mentor Mark. Oh. Sige po. Alright, so siguro bago tayo mag-start, QC si Mentor Loretta. Bago tayo mag-start, Mentor, mag-pray po muna tayo, no? So Lord, maraming salamat sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Salamat sa time. Maraming salamat, Lord, sa blessings mo everyday. Salamat sa pag-bless mo sa big time. Maraming salamat po sa pag-bless mo sa buong team po ng big time. And everyday niyo po kami ginaguide dito sa ginagawa ng naming business. Ngayon, Lord, malapit kami sa iyo. Pinag-pray namin ang speaker, pinag-pray namin po ang gagawin namin training na yan. I-share niya sa amin ng maganda, no, Lord, para mag-guide kami dito sa business. Marami kami matulungan sa negosyo. Hindi kami titigil, Lord, hanggang sa marami kaming lalapit din po sa inyo. Maraming salamat. Patawarin na namin ang kasalanan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Right, so watching from Saudi Arabia, si Mentor Persentia, of course, Saudi Arabia. And I'm sure excited tayo lahat, mentors, kasi itong speaker natin ay malupit, no? Hindi lang malupit, kundi super lupit. Yeah. super lupit. Yan, sumasang-ayon ba? Pa-heart react nga, sino yung sumasang-ayon doon. Diba? Hindi lang malupit, kundi super lupit. Ayun, merong nag-heart. Isa lang. Naku, maganda tayo lahat mag-heart. Pusuan natin. Ako pala dapat. Pusuan natin. Alright. Diba? So I'm sure excited na hi, mentors watching from Australia. Uy, grabe si Mentor, Mendoza, Australia. Iba tayo, no? Iba't ibang bansa, no? Merong Philippines, merong Australia, merong Saudi. Yan ang kagandahan ng online. Diba? Yan ang kagandahan ng online. Pero online na lang. Hindi pa tayo nakakapag-reply, no? Nakakapag-chat. Kaya kailangan, maganda, attentive tayo. Meron sinabi yung natin, yung host natin, lalo na yung speaker natin. Kasi yung speaker natin, hindi po yung lalapit dito, hindi yung bubukas na hindi mag-train kung hindi tayo sasagot, no? Kaya kailangan lahat tayo mentors, no? Kasi bihira lang to mag-training. Pero sulitin na hindi naman bihira, no? Laging nagte-training, pero nako, marami tayong matututunan na to. Sila nga, di ba? May mga mentors tayo na successful na dito, nanonood, di ba? Meron tayong sila nga nagte-training. Bakit? Kasi gusto nila bigyan tayo ng knowledge sa negosyo. Pero kung hindi tayo makakapagbigay ng, di ba, reaction lang, diba? Sayang naman. No, sayang naman. Kasi experience po yan eh. Di ba? Alam naman natin, experience is the best. Is the best. The best teacher. Diba? Yan ang pinaka the best. And ituturo po natin yan, ituturo po sa atin yan ng may bayad ka ba ni piso? Wala. Yung internet nga, ginagamit mo na yan, binabayaran mo na yung dati pa eh. No? Yung pa, yung gadget, binabayaran mo na yung dati. Binabayaran mo na yan eh. Actually, bago ka pa mag-join sa IAM Worldwide, meron ka ng gadget eh. Diba dati pa yung gadget, no? So, kailangan ginagamit na talaga natin yan. Yung wala kang binayaran dito ni piso, yung speaker natin, $1 million earner yun. Ang experience ng mentor, hindi ako nagkakamali. 15, hindi naman 15. 10 years, no? Nagkakamali.
10 years of experience na yan. So, kailangan, mentor, tayo lahat, since itong idea niya ay experience niya mismo, itong training niya, experience niya mismo, tayo mismo lahat ay lagi mag-comment, laging active, laging gigil tayo matuto. Okay? Kasama yun sa gigil natin. Right? So, yun lang. Hindi ko na papatagalin. Tawagin din natin ang ating speaker. Kilala natin siya. Emerald Elite Executive, 3 million. Piso na lang to, ha? Piso na lang, 3 million. So, kung ganun ba, papakinggan ba natin? Yes, papakinggan dapat natin. Papakinggan dapat natin. No? 3 million na. Tayo, wala pa million. Hindi na tayo nakakapag-chat. No? Hindi na nakakapag-react. Yeah. Kaya kailangan po na wala pa tayong million-million mag-react tayo para ma-attract natin siya. Yan kasi ginagawa ng mga successful mentors natin. Okay? Ito top mentor natin to. Nakapag-create ng team. Grabe, ang dami na po team nito. At may mga sub-team na to. Kaya kung tutusin, tayo ay binigyan ng time, no? Matinding time nitong top mentor natin na to para ma-share sa kanya kung ano yung ginagawa niya sa team niya. Ay, naku, sulitin po natin to na maigi. No? Meron tayong recording. Live din tayo sa Facebook. So, walang kawala yung mga prospect natin. Walang kawala yung mga leaders natin. Mapapanood nila ito. At ipipilit natin sa kanila ito. Dahil importante ito. Let's all welcome. Pero dapat i-welcome natin ito ng merong open camera. At ipalakpak natin. Sige, ano muna tayo? Last palakpak. Last react. Last na to. Baka sabihin nyo, ang kulit naman ito ni Mentor. Meron pa-react na pa-react. Ay nako, dyan po kayo yayaman sa react. Hindi po. Diyan po tayo yayaman. Pag-react lang na ganyan. Di ba kasi ibig sabihin nakikinig ka. Kaya pinapareact yan. O, diba? O, nasa yung reaction ko. O, react tayo ng palakpak. Okay? Bigyan. Itong mentor na to, nako po. Sulitin natin ito. Ha? Okay? Gawin natin tong mag-record tayo. Ay, magsulat tayo. Mag-record tayo. Kailangan natin yan. Let's all welcome our top mentor, Mentor Sam Palomo. Amazing morning, Mentor. Nabibinig ba, Mentor? Yes. Nabibinig yung palakpak ni Mark? Malakas yung palakpak ni Mark ito. Nabibinig ba? Nabibinig ka no? Alright. Maraming salamat mga kapuso, kapamilya, kapatid. At alam niyo po sa introduction pa lang ni Mentor Amar, marami na ditong magpipay in ulit. Nag-multiple heads na, no? Nag-pay in ulit. Anyway, kamusta po ang lahat? Pa-type naman po dyan. How do you feel right now? How do you feel? Alam niyo po ba, depende daw po sa pakiramdam yung mangyayari sa'yo. If you feel bad, ano mangyayari sa'yo? If you feel good, ano mangyayari sa'yo? Yun. So, ano dapat ang pakiramdam mo ngayon? Ano po ang dapat pakiramdam mo ngayon, mga kapuso, kapamilya, kapatid? Maligayang bagong New Year na po. Grabe, magbago na daw po tayo. Magbago na tayo, ha? Ayan. Ano daw po ang kailangan natin na baguhin ngayon? Dapat mas gigil po tayo ngayong bagong New Year. Bago na, New Year pa, yes. Ha? Pag hindi ka daw gigil, ay wala lang. Wala mangyari. You will stay the same. Pag hindi ka daw gigil sa pagbabago, sa pangarap mo, etc. Pag hindi ka gigil sa ginagawa mo ngayon sa Ion Worldwide, walang mangyayaring bago. Alright? Bakit dito nakakabalita tayo? Bakit ito truck driver tapos ngayon may sariling kotse? Ano ba naman yan? Ha? Ako nga, kayang-kaya ko yan. Yan, truck driver. Mas kaya ko, ha? Pero anong kaibahan mo sa kanya? Siya gigil, ikaw hindi. Ha? Ay, grabe naman yan. 17 years old. May sariling kotse na. Ako wala pa. Ilang taon ako nagtatrabaho. Anong kaibahan ko sa kanya? Mas marami akong experience. Mas magaling ako dyan. Bata pa yan. Anong kaibahan nyo? The word is gaggle. Ha? Pakitype ka dyan, gaggle, GG. Pakitype ng GG dyan, oh. Kasi minsan nagtataka tayo eh. Bakit kaya itong mga nasa Ion Worldwide, no? Merong sobrang bata, 17 years old, may sariling kotse na. Merong ang 21 years old, naka-sports car na.
Grabe naman mga bata na yan. Merong, yun nga, truck driver. Di ba? Meron pang lalamove driver. Alam mo yun? Yung sobrang ordinaryo na ang tingin ng ibang tao, wala ng pag-asa sa buhay. Pero ngayon, naunahan pa tayo. Ha? Sino dyan? Oh. So kailangan mas ma-challenge tayo, ha? Kung nagagawa nila, mas kaya natin. Ha? Di ba? Yan ang sasabihin natin sa sarili natin. Ano po? Kung kaya namang yan, mas kaya ko yan. Ha? Pares lang naman kaming nasa I Am Worldwide ngayon. Anong difference ba talaga? Gigil kasi sila. Sa totoo lang, gigil ba? Kung ikaw wala kang gigil ngayon sa gagawin mo sa I Am Worldwide, wala. Talaga pong manonood ka na lang. Meron pong tatlong klase ng tao sa buong mundo, ano? Those people who watch things happen. Yung nanonood lang, yung chiwariwap na tagapalakpak na, wow, ang gagaling nila, di ba? Kumbaga sa basketball game, sila yung audience na tagapalakpak, fans club, no? Maraming tao pong ganon. They watch things happen. They're just watching. Okay? Meron naman yung iba, they wonder why. They just wondering why. Nag-wonder lang sila. Ayan. At ito ang pinaka malapit sa lahat. Okay? Sa tatlong klase ng tao sa buong mundo. At ito dapat tayo. They make things happen. Tayo yung mga players kung tawagin. Tayo ang pinapanood. Tayo ang pinapalakpakan. Hindi pwedeng tagapalakpak lang tayo, ha? Alright? Okay ba yon? So isa yan sa ating gagawing motivation ngayong taon. Na dapat ikaw naman yung na-awardan. Ikaw naman dapat awardees. Ikaw naman dapat yung nagpo-post ng results mo. Hindi yung tayo na nababaliw tayo sa results ng iba. Yung ikaw wala kang mapakitang results, ha? So kung natatamaan ka, tanggapin mo kasi para naman sa iyo yan. Huwag kang iilag. Kasi pag iilag ka, hindi ka matamaan. So pag hindi ka natamaan, wala magbabago sa iyo. Ganun yun ha. Huwag tayo umilag. So kasi para sa atin po yung growth natin na yan, ha? Alright, so anyway, so okay na ba? Ready na lahat, ano? Mabilis lang po yung training natin kasi after dito, may training na naman po. So puno-puno po tayo ng training, no? Walang sawang training. Dahil hindi ka pwede magsawa sa pag-aaral. Okay? Kasi ang learning is a continuous process na kahit anong edad mo, bata, matanda, kahit retired ka na, maraming bagay ka pa rin pwedeng matutunan. Ano ho? Alright? So, eto pong training na to, it's very basic na training sa totoo lang. Na lagi din po natin napapanood, lagi natin napapakinggan. Pero, dito po sa ating big time na family, no? Sa big time kingdom family, pinakauna ko po itong ibabagsak na training. At sa taon pong ito din po yung first training ko. O nga no, January 10. Sa taon pong ito po ang pinakaunang training na ako po ang speaker. At ito rin po ang pinakauna kong topic na sobrang saktong-sakto sa atin pong lahat. Para sa atin pong lahat ito. Kaya may pag-asa ka pa. I-push mo yung mga members mo, yung mga leaders mo, bagong member mo, o kahit yung mga hindi pa nagme-member pero gusto nilang, alam mo yung interested naman pero hindi pa sila makasali, wala pa silang pangkapital, ganyan. Okay na okay po yan, isama nyo sila sa mga training para natututo na sila, mas lalong na-open yung mind nila, alam nyo po. So mas nakakagawa pa sila ng paraan, nga, kailangan ko talagang gawa ng paraan, makasali ako dyan, ha? May pag-asa ka pa. 21 million pa lang tayo. Kailangan mong alam mo yun? Dapat mas marami tayo dito, no? Kasi ang lupit ng training na ibabagsak po natin na ito po ang kailangan nating lahat. Yan. Ang title po ay, pakitype nga po sa ating chat at marami din naman po sa ating nanonood sa ating YouTube, sa ating Facebook Live. By the way, naka-record naman to. I-ano din po natin to, i-upload din natin sa YouTube channel natin. Anyway, so shout out muna sa mga nanonood sa atin sa live, no? Mentor Emily, Mentor Jenny, Mentor Saturnina, ayan ang dami pala. Mentor Ami Franco, hello po sa inyong lahat sa ating 6 million na participants sa ating pong live. And of course, yung nandito sa Zoom. Ayan, so ang title po ng ating training ngayon ay, ayan, ano ba? Mga nagtatype ba? Ayun, ang daming sagot, oh. Ayan, ang title daw ay Magpakailanman. Ano daw? Anyway, yan po, you to dreams. Yan, ikaw daw po papunta sa iyong pangarap. Ayan, ito yung pagdadaanan, ha? Para alam mo na wala palang shortcut papunta sa iyong pangarap. Okay? Libreng mangarap, di ba po? Sabi nga, libre lang talagang mangarap. Pero may survey po, di ba? May survey. Ilan daw pong Pilipino out of 10
na ilan lang daw yung may pangarap? Nasa 2 lang yata o 3 out of 10 out of 10 Filipinos, mga 2 lang or 3 ang may pangarap. Bakit? Kasi yung iba hindi na talaga nangangarap kasi nga alam mo yon, kasi hindi na nila alam kung paano abutin yung pangarap eh. So they don't have time to dream. Eh alam niyo po ba, the first step to your dream or to achieve your dream is to dream. To dream the impossible dream. Kaya nga may kantang ganyan eh, no? You have to dream the impossible dream. To fight the impossible. Tama ba yung lyrics ko? O basta yon. Kailangan pala nating mangarap. Ang unang-unang step para maabot ang pangarap mo, mangarap ka muna. Paano ka makaabot ng pangarap mo kung pangarap mo kung hindi ka nangangarap? Kaya congratulations sa ating pong 22 million participants sa Zoom, sa ating 6 million participants sa live, na alam ko lahat ng tao na nakikinig ngayon, ito yung taong may pangarap, nangangarap, at seryosong maabot ang kanilang mga pangarap. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ha? At ito pong training po na to, hindi to basta-basta kasi nakalagay po dyan, ang author po ng training na to si VP Aika. The youngest MLM founder in the whole Asia. Very, very successful. Isa sa pinaka-successful, pinakabata pa, no? Na founder po ng MLM company. So, siya po ang author po ng topic po na to, no? So, sobrang, alam mo yun, yung learnings na to, talagang it's $1 million. Gusto ko yung sinabi ni Mentor Amir. Ang sarap, no? Tawagin tayong $1 million earner. Yan. Diyan kasi tayo lahat papunta, no? Kasi sa Aya Worldwide na tayo. Alright? So, sabi dito, pakita muna natin ang next slide. Ayan, ano nakalagay dyan? Yan, no? Okay ha? Tayo po ay nasa network marketing business at maging proud po tayo. Huwag mong ikahiya na ikaw ay nasa network marketing business. Okay? It's not easy but it is very simple. Paano nasabi yung ganun? Hindi siya madali pero simple lang yan. Ha? Paano yun? Ganito siya. Ang network marketing po, okay, to compare to other businesses out there, okay, specifically traditional na negosyo. Sa traditional na negosyo, siyempre, kailangan mo mag-hire ng mga tao, kailangan mo nang magbayad ng rental, ng kuryente, ng tubig, permit, etc. Napakaraming operational expenses. Okay? And then, mga 3 years, 5 years, ikaw ay break-even pa lang. Ibig sabihin, hindi ka pa kumikita. Puro labas pa ang iyong pera. Sa traditional po, after 5 years, normally, dyan pa lang nag-i-start talaga ng kumita sa traditional. Okay? Kaya nga po, nakakalungkot, majority po na nagta-traditional business, nag-fail din talaga. Number one reason, wala kasi silang mentor. Ikaw ba, halimbawa, may kilala ka, best friend mo, na very successful restaurant owner. Hoy, best friend, ako, congratulations. Very successful ka sa negosyo mo. Ang dami mong branches. Sa buong probinsya natin, ikaw ang may pinakamaraming restaurant. Alam mo yung ganon? Hoy, naku, best friend naman tayo. Ituro mo naman sa akin sikreto mo. Lahat ng galing mo, lahat ng alam mo, lahat ng sikreto mo, ituro mo sa akin, na-inspire ako sa iyo. Gusto kitang gayahin. Ano sasabihin ng best friend mo? Best friend, hindi kasi ganyan sa ano eh. 'Di ba? Hindi kasi ganyan yan eh. Hindi yan possible eh. Hindi pwede, best friend. Ayaw kita makaaway. 'Di ba? Hindi siya pwede, guys. Hindi, sa traditional business, hindi ganon. Kaya nga, marami nagpo-fail. Bakit? Scratch sila eh. From the scratch eh. Trial and error sila eh. Di ba? Sila ang bubuo ng sistema ng negosyo nila how to succeed in their business. Walang magtuturo. Okay? At siyempre, maraming mga gastusin. Bayad kang tauhan mo. Monitor po ba kung nagpo-perform ba talaga sila. Kahit wala kang kita, nagbabayad ka ng rental mo. Kahit wala ka ng kita, alam mo yun, kasi nagbe-break even ka pa, ang laki ng nilabas mo. Guys, magkaroon ka ng isang restaurant, magkanong kapital? Isa sa restaurant nga lang, baka 50,000, kulang pa yan eh. Computer shop, 300,000, 500,000, kulang pa yan eh. So, ang laki ng risk mo din, di ba? Ang laki pa rin ng ilalabas mo. So, sa network marketing, napakasimple lang siya. Paano naging simple? Alam mo ba? Okay, ganito sa traditional business. Halimbawa, ikaw ay pa-type na kung nasaan ang location, hanapin natin ang location ninyo. Halimbawa, ikaw ay nasa walang location na kumabasa. Quezon City na lang. Sige, may nabasa akong Quezon City. Okay. Yan. Ikaw ay nasa Quezon City. May restaurant ka dyan. Okay?
gusto mong mag-branch out sa Japan. Ayan, sabi ni Mentor Mark. Anong gagawin mo? So, panibagong gastos ka niyan. Gagastos ka ng bonggang-bongga niyan kasi international pa ang branch mo. Iba ang gastos mo sa Pilipinas, mas malaki ang gagastusin mo kung mag-branch out ka internationally. Ha? So, bonggang-bongga yun. So, yun po ang isang challenge, di ba? Pagkatapos, halimbawa na lang yung branch mo sa Quezon City, biglang bumagyo, nalubog ka, wala na, patay ang negosyo. Tama? Tapos nag-lockdown ng ilang buwan, sarado, wala na, patay na. Okay? Anong kaibahan sa network marketing? Sa network marketing po, ganito siya kasimple. Nasaan ka ngayon? Alam mo ba, pwede kang mag-branch all around the world without spending any single cent. Do you get it? Do you get it, guys? Nakukuha nyo ba? You can branch out worldwide without spending any cent. Kahit piso wala, kahit $1 wala. Wala kang gagastusin. Mentor, paano nangyari yun? Paano nangyaring makakabag-branch out ako sa buong mundo, tapos kahit piso wala akong gagastusin? Anong klaseng negosyo yan? Hindi mo pa naintindihan ang network marketing. Ang network marketing, guys, ganito siya kaganda. Naku po, kailangan makikilabutan ka pag naintindihan mo eh. Kung nasaan ka man ngayon, with the power of the internet, okay, kaya nga sabi ni Bill Gates, if your business is not on the internet or you are not leveraging to the internet, you're out of business. Ang lahat po na nagtatagumpay sa negosyo ngayon may leverage sa internet na tinatawag. Okay? Ang tanong sa negosyo po natin, ayan no, hindi naman tayo makakapag-live ngayon kung walang internet eh. Hindi tayo magkikita-kita ngayon kung walang internet. Tama po ba? So our business is 100% online. And pwede rin siyang 100% offline. Pero sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng 100% offline lang. And that is the big difference of network marketing. Okay? Hindi siya madali. Bakit? Kasi marami ka rin kalaban dito. Anong kalaban mo dito? Sa totoo lang, emotion mo lang naman eh. Mga kaibigan mo, hindi ka suportahan. Kamag-anak mo, hindi ka suportahan. Mga kakilala mo, sa halip na kahit moral support naman lang sana, ayaw pang ibigay. Sasabihan ka pa ng hindi maganda. Hay, naku Mark, ano ba yung ginagawa? Mo na yan, networking na yan. Ano ba yan? Naku, wala namang yumaman dyan. Mga kakilala ko, hindi naman naging successful dyan. Bet ganyan pa rin ginagawa mo. Sa halip na supportahan ka pa, may ganyan pang sasabihin sa'yo. Hay, naku anak. Naku, ang tanda-tanda mo na. Yan pang ginagawa mo. Alam mo bang ginagawa ng mga tambayan? Ha? Sa halip na supportahan ka ng nanay mo. Ganyan pa sasabihin. O, jowa mo. O, ano sasabihin sa'yo? Hoy, magtrabaho na lang tayo. At least dito may fixed income. Huwag na yan ganyan. Dyan hindi naman siguradong kita dyan. At saka, di ba maraming mga na-scam sa ganyan? O, nakinig ka naman sa kanya. Ha? O, kasi nga hindi ka umattend ng training. Okay? People perish because of lack ng knowledge. Nasa Bible po yun. Mawawala ka sa pinakamagandang industriya ng network marketing if you lack of knowledge. Ulitin ko ha. Mawawala ka, magkukwit ka sa industriyang pinakamaganda pala sa buong mundo. Promise! Napakaraming mga sobrang yamang mga tao sa buong mundo ini-endorso ang network marketing. Alam mo ba, ultimo si Donald Trump, na dating presidente ng US, ini-endorse niya ang network marketing. Siya nga mismo may sariling company network marketing. Ang pinakamayaman sa buong mundo, ini-endorse din to. Si Bill Gates, di ba? Sabi niya, if I would be given a chance to do it all over again, I would choose network marketing. Imagine mo yun. At actually, may video pa to sa YouTube. Panoorin nyo si dating presidente ng US, Bill Clinton. Pinasalamatan niya ang network marketing industry. Bakit? Naka-recover, nakatulong ng malaki ang network marketing industry sa pag-recover ng economic down nila. Noong nagkaroon ng recession sa US noon. Nakatulong ng malaki ang network marketing industry. Tapos ikaw ngayon, ang tingin mo, anong pakaliit. No, depende sa isip mo yan eh. Alright? So again, sinasabi natin dito, napakadali lang negosyo na to. Pero hindi siya, simple lang siya pero, not easy. Ha? Alright? So appreciate po natin ang ganda na network marketing. Ito po ang laging sinasabi. Sa network marketing, ito ang pinakamadali sa lahat ng mahirap. Kasi lahat naman mahirap.
mahirap magnegosyo, mahirap magtrabaho. Pili ka ng anong hirap. Pero sa network marketing, yung hirap mo, very, very rewarding na tinatawag. Ha? Alright? Bakit naging simple? Kasi nga, may magtuturo na sa iyo. Kaya bakit pati truck driver pwedeng yumaman? Bakit kahit 17 years old pwedeng yumaman? Bakit kahit yung mga almost no read, no write, hindi nakatapos ng elementary, high school, college, pwedeng yumaman? Bakit? Kasi may magtuturo, may magme-mentor libre, ipupush ka pa. Di napakasimple nun. Napakadali lang nun. Kahit magbisikleta Okay, ganito guys. Matututo ka magbisikleta. Okay. Kailangan ba ng educational background o dapat college graduate ka para matuto ka magbisikleta ha? O kailangan mataas ang grado mo para matuto ka magbisikleta? Di ba hindi? Pero kahit yung walang pinag-aralan, hindi man lang kahit nga grade 1, hindi nakatungtong ng grade 1, pwedeng matuto magbisikleta. Alam niyo po ba ang bisikleta? Yung dalawang gulong po yun ha. Bicycle. sa Bisaya ba? Bicycle ba? Ha? Ganon din po dito. Pwedeng matutunan. Ha? Alright. Sa network marketing pa lang, dami ko nang sinabi, no? Must be duplicable. Ayan. Pakitype nga po nyo sa chat, duplicable. Kailangan na-duplicate. Okay? So, kailangan ikaw po ay dumadami. Mamaya makikita natin yan, no? Duplicable siya. So, naku po, kailangan ma-internalize natin to ngayon. Advance and grow, but never forget the basic. Yan din po ang lagi natin sinasabi, ha? Kasi kapag ikaw po ay feeling mo, alam mo na lahat, di ba? Sobrang nag-advance ka na, ang dami mong training na inattendan, parang ang tingin mo, alam mo na lahat-lahat, no? So, yari na. Hindi ka na, kapag nakalimutan mo yung basic. Alam niyo po, ang basic sa network marketing, yung dalawa lang to, yung IAM 5 natin, yung prospecting, sponsoring na yan, lahat ng yan, IAM 5. At training, yan lang. Paulit-ulit yung dalawa na yan. Pag nawala yan sa'yo, wala na. Okay? Kahit sabihin natin napakatalino mo, napakagaling mo, tapos nakalimutan mo basic, yun lang. Alright? Okay, pakita natin yung mga success dito. Successful stories dito sa IAM Worldwide. Ayan o. High school graduate. No, kaway-kaway sa mga college graduate. Ma-challenge po tayong lahat. Ikaw, college graduate, ang taas pa ng grado mo, ang ganda ng degree mo, tama, ang lupit mo nung nag-aaral ka, itong tanong, may ganyan ka ba, kapatid? Guys, hindi po natin, without, alam niyo po yon, without offensement po ha, we are, pag tayo po nagtitraining, nagre-real talk din po tayo. Kasi marami sa atin po, college graduate ako, degree holder ako, tapos ang taas ng ere mo, ito ang tanong, magkano kita mo versus ito, high school graduate lang. Ikaw, college ka, okay, sige, maganda trabaho mo ngayon. Anong meron sa'yo? Di ba? Ito po, ito po, hindi na to updated Diamond na to May supercar na to Hindi na updated yung results niya na yan. Kaya ibig sabihin, ibaba muna natin yung pride natin, ha, mga kapuso, mga kapatid, kapamilya, sa mga nakikinig po dito. Kasi po, ang pride na tinatawag ay walang yumayaman po talaga dyan. Pinilalaba po yan Ang pride po, pasintabi sa mga bata na nandito, ang pride po parang panty. Pag hindi binaba, walang mangyari. Ano daw? Gising-gising muna tayo. Baka tutulog na kagad kayo. Anong oras pa lang? Okay? Ibig sabihin po, pag humble down tayo para matutunan yung dapat natin matutunan. Ano ho? Ito pa. Ito grabe to. Alam ko po ang history na to. Taga Mindoro din to Diba? Nakita ko din yung kanyang results from the beginning. Grabe, no? Ngayon, sobrang overwhelming yung results. Ang ganda ng bahay, ang daming sasakyan. Grabe, ang lupit, di ba? Pero dating sobrang ordinaryo lang yan. Ano pa? Ito pa. Ito, pinag-nurse para mag-abroad. Galit na galit ang magulang. Di ba? Bakit nag-nurse, hindi nag-abroad? Kasi di ba pag pinag-nurse ka, ang kasunod yan, pinag-abroad ka kasi hindi man nag-nurse sa abroad. Anong ginawa kasi ng tao na to? Nag-nurse, yes, pero nag-networking, di ba? Pero ngayon, bonggang-bongga results. Siya din po ang latest nating, di ba? May sarili siyang house and lot na ngayon. Naku po. Ito, hindi pa kasi updated tong slides na to, no? Diba? Ito pa, dating call center.
Ano na to, head na to sa call center, kaway-kaway po sa mga call center. Nasa 40 or 50,000 na rin yata ang sweldo na to. O maganda na ang pwesto niya sa kanyang pagtatrabaho bilang call center. Pero iniwan niya. O di ba? Halimaw sa English. O kaway-kaway po sa mga naririnig na nakakapakinig sa ating mga taga-call center. Yung iba kasi nakakalungkot lang, no? Ang galing-galing sa English, tapos minsan kinakantsawan yung hindi marunong sa English. Ito yung tanong. Marami sayang worldwide hindi marunong sa English. Yung sobrang ordinaryo lang talaga. Hindi magaling mag-English. Pero yung results, mas malupit. Mas mataas pa sa boss mo dyan sa trabaho mo. Oo, promise. Ano pa? Ito. Graphic artist. Pinagtapos ng parents niya para makapagtapos siya ng pag-aaral. O iniwan yung pagiging graphic artist, ano nangyari? Ngayon po, siya po yung may Lamborghini sa I Am Worldwide. Ito kasi hindi pa to updated na again. Grabe, no? Ang daming properties. Meron pong malupit na, naku po, nakakalula pero totoo. Kasi po tayo ay nasa mundo ng negosyo. Ha? Sa mundo ng negosyo, ano yan? Normal yung ganito. Kaya yung ating mindset na tinatawag, yung ating mindset po, konting lipat naman sa pagiging entrepreneur. Kasi minsan, bakit ka nagdududa? Kasi ang utak mo, utak empleyado, limited lang. Usapang milyon-milyon, naku po, hindi mo kayang tanggapin yan. Kasi yan ang kinikita ng kumpanya mo. Yung empleyado, hindi naman kumikita ng milyon-milyon, di ba? Pero sa ganitong negosyo po, yan ang usapan. Ha? Kaya, kailangan po ma-break yung mindset mo na you are in the business world with I Am Worldwide. Kaya ganitong usapan, no? O ano pa? O ito yung top 1 natin. May 3-story house in lot. Nung 3 years pa lang yung company, Black Diamond na po ito. Ayan, 16 million. Hindi na po yung 16 million. Nasa 50 million na, $1 million earner na nga po siya. So ganun po kalupit ang ating negosyo. No? Ganyan siya kaganda. Ay, ito yung tanong. Hindi ka ba magseryoso? Ha? Pakitype nyo nga po dyan sa ating chat, sa ating pong live. Pakisabi po, I am next. Alam niyo po sa pag-type ng I am next, you are declaring to the world, to the universe, na ikaw na talaga ang susunod. Isa po sa sekreto yan, ha? One of the secrets how to get your dreams is to declare it to the world. Yung declaration na tinatawag, declaration. Alam niyo po, ang creation ng mundo, di ba? Ano sabi ng Diyos sa Genesis? Let there be light, and there was light. Tama? Lahat ng gustong sabihin ng Diyos, sinasabi niya. Let there be fishes in the ocean. O nagkaroon ng isda sa ocean. Let there be beasts in the land. O nagkaroon ng mga hayop sa lupa. Ha? Lahat ng gusto niyang sabihin, lahat ng gusto niyang makita, in reality, sinasabi niya. Speak what you believe na sa Bible din yon. Speak what you want to see. Do not speak out yung ayaw mong makita. Ulitin ko. Huwag mong sasabihin yung ayaw mong makita. Ang pangit naman niya, ang pangit naman yan. Huwag mo nang sabihin. Wala akong pera, huwag mong sabihin. Lalo kang walang pera. Wala akong ma-recruit, huwag mong sabihin. Ano ba naman? Wala akong ma-invite, huwag mong sabihin. Walang mag-pay-in. Ako lalo huwag mong sabihin walang mag-pay-in. Mentor, wala akong mapala, huwag mong sabihin yan. Because every time you say it, it gives life. Nagbibigay ng buhay yung salita mo doon sa salita mo. The word become flesh. Nasa Bible lahat yan. Ang word ay nagkaroon ng buhay. Kaya nga 'di ba, yung ating tongue, it can speak life or death. Pag may pangit, pag may masama sa iyo, pag mayroong naku, wag mo sabihin, ha? Wala kang pera, wag mo sabihin. Ha? Ito pa sasabihin ko sa inyo po. Every time you see things, especially in your present situation, it is subject to change. Pakitype nga po dyan, subject to change. Lahat na nakikita natin sa ating physical na mata, everything subject to change. Lahat ay pwedeng magbago. Pagbukas mo ng wallet mo, walang laman, anong sasabihin mo? Wag mo sabihin walang laman. Wag mo sabihin wala kang pera. Lord, thank you. Grabe. Ang dami-daming laman nito. Ha?
Yung dinideclare mo yung gusto mo mangyari. Lord, maraming salamat. Maraming laman to. Di ba nga, faith it until you make it. Speak your faith. Hindi mo kailangang, alam mo yun, ay nako. Ganun siya, guys. Speak what you believe. Kailangan sabihin mo yung pinaniniwalaan mo. We are in the faith business. Okay? We are in the faith business. Hindi ka pwedeng maging successful dito na wala kang faith. Paano ba nagkaroon ng ganyang results yung mga tao na yan? Paano nangyari yan? Nag-start ba sila ganyan na? Hindi po. Nag-start yan zero. Di ba? Lahat ng milyon-milyon nakikita mo, nag-start yan sa zero. O from zero to millionaire, from nothing into something tawag doon. Anong mayroon sila? Faith. Faith, of course, with action. Hindi naman pwedeng puro faith lang, wala kang gawa. O Lord, nasa iyo ang awa, di ba? O sa iyo na lahat, Lord, pati gawa. Huwag naman ganon. Huwag naman ganon tayo kay Lord. Lord, di ba ang bait-bait mo, Lord? Sa iyo, di ba, Lord, ang awa? Sige na, Lord, please, pati yung gawa sa iyo na. Naku po, babatukan ka ni Lord eh. Ha? Oh. Ano pa? Ito naman po, hindi naman, siyempre ito, to compare doon sa mga top mentors natin, siyempre ito, maliit lang to na results to compare to them. Pero again, tayo po naman, we have different journeys, ano po, para din po naman sa amin, ito yung naging 2021 results po namin, na we strongly believe na this 2022, magmumultiply po ito. And we speak that multiplication and we declare that. Diba? At ganoon din po sa buong team po natin. Na declare the multiplication of results, declare the breakthrough, declare the success this brand new year. Because when you speak it, again, it gives life. Okay? So, ngayon, alamin natin, paano nagkaroon ng ganitong mga results? No? Ano ba yung mga tama na sistema na tinatawag na para masundan natin? Ayan, ito pa pala, no? Yan, nagkaroon na tayo ng total 3 brand new cars and yung mga sinasabi dito, mga bonuses program, ayan, naging 1.3 million na rin, bonus pa lang po natin yan. Nagkaroon tayo ng isang Jade for You, 3 Platinum na Just for You, 8 na Gold Just for You, at 6 na Give Me 5. So, kasi po, ganito rin po siya, no? Bilang leader po, sino dapat ang unang gagawa? Ikaw muna. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga members mo, o mag-hit ka ng Just for You, ikaw hindi ka pa nag-Just for You. Mag-Give Me 5 ka, ikaw hindi ka pa nag-Give Me 5. O mag-Car Achiever ka, ikaw hindi pa Car Achiever. Mag-rank ka pa Sapphire, ikaw hindi pa Sapphire. So kailangan ikaw lahat mauna. Okay? The leader shows the way, knows the way, and goes the way. Okay? We are not manager, ha? Iba ang manager sa leader. Ang manager, ang lagi niya sasabihin, you go, you do this, you. Pag patrabaho ka lang siya, pautos lang siya ng utos, you. Pag leader po, we. Ha? We, magkaiba yan ha, you and we, magkaiba. Pag we, ibig sabihin, yung pinapagawa mo, ay ikaw ang naunang gumawa noon. Nagigets natin? Kaya minsan, magsa-self-check ka, magsa-self-realization ka. Bakit kaya hindi pa nagsasuffer yung mga leader ko? Kasi pala ikaw, hindi ka pa sapphire. Bakit pala hindi pa nag-give me 5 yung downline ko? Kasi ikaw hindi pa nag-give me 5 eh. Bakit kaya hindi pa nag-just for you yung downline ko? Kasi ikaw pala hindi pa nag-just for you. Bakit kaya hindi pa nag-millionaire circle yung mga leader ko? Kasi ikaw hindi ka pa millionaire circle. Alam niyo po yung gano'n? Ikaw muna lahat. Ikaw muna mauna. You show the way. Ha? Gano'n siya na po. May pag-asa ka pa ngayong 2021. Lagi nga po nating sinasabi, ito, one of our core leaders, lagi niya sinasabi, reset button. Nasa atin po yung reset button. Mag-move on na tayo from the past. Okay? At mag-restart ka ngayon. Tapos na po ang 2020. Mag-start ka ngayon. Okay? Move forward. Do not be, do not be consumed by your past. Marami kasi sa atin, alam mo yun, hindi nakaka-move on from the past. Kasi ganito po, kasi ganito po, kasi ganito po. Yari ka na. Alam mo yun? Kailangang mag-move on ka from your past. Past mistakes, past failures, kahit po yung past success mo. Ito po pinapakita natin, ito ay past success na po. Kaya tayo po ngayon, gigil tayo ulit. Bakit? Kasi mas maganda lagi ang future success sa past success. Ulitin natin ha. Laging mas maganda ang future success sa past success. So kaya kailangan ma-excite ka pa at your present moment.
Okay? Hindi pwedeng, naging millionaire circle na ako, okay na ako. Nag-just for you na ako, okay na ako. Naka-car achiever na ako, okay na ako. Hindi siya ganun. Kasi napakalaki pa ng future natin. Unlimited ang future natin. Alright? So, disclaimer lamang po. Anong disclaimer natin? Sabi dito, don't think personally, ha? Don't take it personally. Walang personalan po, ha? Tayo'y tumutulong lamang sa ating po mga kapwa negosyante sa ganito pong business, no? Na kung ikaw'y natatamaan, wag mong pe-personalin. Kasi para naman talaga sa iyo po ito. Para po ito sa personal growth mo po at para na rin sa growth ng iyong team. Ano po? Kasi kung ikaw mismo bilang leader, kumbaga parang masyado mong tinitake personally ito, dinadamdam mo, grabe, ang grabe naman, natatamaan ako, mentor, ayaw ko na. Hindi pwedeng ganun, ha? Okay? Ibig sabihin, ano tayo? Walang personalan, ano po? Alright. Sabi dito, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and learn. Ang ganda ng sinabi nito, no? Ang magiging illiterate na daw ngayon. Ayan yung sinasabi ko kanina. Magandang grado mo. Graduate ka ng ganito. Pero if you cannot learn and learn and relearn, matatalo ka pa ng mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Matatalo ka pa. No, yun nga, truck driver, 17 years old, hindi nakatungto ng college. Alam mo yun? Hindi nakapasa sa mga grades. Pero sila yung willing to learn and unlearn and relearn. Yun na. Kahit ikaw yung sabihin natin napakatalino mo, napakagaling mo, pero wala ka na to. Ayan. Ibig sabihin lang po, humility kung tawagin. Mag-humble daw tayo to learn and unlearn. Ibig sabihin, mag-empty cup. Okay? Pag sinabing unlearn kasi, you have to empty your cup. Ikaw po ay engineer. Pag magpapagawa kami ng bahay po, punta kami sa iyo. Pero ikaw engineer, gusto mong umasenso sa network marketing. Huwag kalimutan mo muna pagiging engineer mo. Tama? Mag-humble down ka, mag-unlearn ka muna at makinig ka kahit ang magtuturo sa iyo hindi nakatapos ng pag-aaral. Ang magtuturo sa iyo, high school graduate lang, ikaw engineer ka, ikaw attorney ka, ikaw accountant ka, ikaw napaka-professional mo, ikaw doktor ka, etc. Kailangan mag-unlearn ka. Huwag mo, kalimutan mo muna na ikaw ay engineer, o doktor ka man, o etc. Hanggat kasi nasa utak mo yan, ang hirap mong matuto. Bakit? Ang hirap mong turuan. Ang pinakamahirap turuan, yung taong full cup kung tawagin. Yung puno na yung baso kumbaga. Paano lalagyan yun? Puno na nga, di matatapon lang. Ganun siya. So kailangan po, kaya by the way tayo, nandito ba si Doc Rose, no? Imagine mo, doktora nag-unlearn si Doc. Millionaire circle na rin kasi yan si Doc eh. Doktora yun, kinalimutan niyo muna na pagiging doktor, nag-aral siya na mag-IAM worldwide, nag-aral siya mag-negosyo na to. Ngayon, isa na sa millionaire circle ng IAM. Diba? Kaya congratulations po sa mga very intelligent people talaga na ang tataas sa mga pinag-aralan, matataas naman ang mga posisyon sa trabaho, etc. Pero nag-a-unlearn to relearn. Diba? Yan ang sikreto ngayon. Alright? So, what is the starting point? Ikaw. Okay. Ano dapat ikaw? Mabait ka dapat, ha? Sabihin nyo nga sa sarili mo, mabait po ako. Hindi ka mataray, hindi ka masungit. Mabait po ako, ha? Yan po isa sa mga, alam niyo po ang negosyo natin, holistic approach kung tawagin. Anong sinasabing holistic approach? Magbabago ka from inside out. Hindi ka lang magbabago tungkol sa magkakaroon ka ng skills about business. Hindi po eh. Personality development, number 1 yan. Dati masungit ka, ngayon mabait ka na. Dati impatient ka, yung 5 minuto lang, hindi mo mahintay. Ngayon kahit 1 oras, naghihintay ka, okay lang. Di ba? Hindi kasi pwedeng mainipin ka dito eh. Grabe naman yung invite ko. 10 minutes na, wala pa, ayaw ko na nga. Hindi pwedeng ganun. Grabe naman, sabi niya magpe-pay in siya, wala pa Yung pala, na-late lang talaga pero magpe-pay in pa din. Alam mo yung ganon? So dapat mabait ka. Obey and listen. Marunong sumunod at makinig. Mag-yes mentor po. Hindi pwedeng yes mentor lang sa salita. Pati sa gawa po. Kasi si mentor, wala man siyang ipagawa sa iyo nang hindi mo ikabubuti.
Kasi ang asset mo natin sa negosyo ay tao. Lahat po tayo asset dito. So ibig sabihin, tayo bilang mga entrepreneurs, hindi mo sasayangin yung asset mo. Hindi mo sisirain yung asset mo. Alam mo yung ganon? Asset mo yung tao eh. Kailangan maging people person tayo. Ibig sabihin ng people person, yung accommodating ka, yung madali kang lapitan, yung pleasing personality kasi na ibig sabihin, hindi yung gwapong maganda, hindi yun. Ibig sabihin, yung kaaya-aya yung aura. Yan. Welcoming, kumbaga. Yan. Yun ang tinatawag na pleasing person. Nakaka-please yung mukha mo. Hindi yung mukha mo nakabusangot. Mukhang lugi ka agad. Paano sa sali? Nakabusangot ang itsura mo. Patingin nga po yung mga naka-open cam dito. No? Isa po sa sekreto ng pagiging successful sa business ko na to, yung nag-open cam pag may Zoom. Ayan, dahil dyan, nag-open cam na sila. Pero yung mga nasa trabaho daw, sige po, okay lang kahit hindi mag-open cam. Diba? Ang sarap kaya ngumiti. The best medicine po, the best medicine, sa totoo lang po, is yung smile natin. May psychologically, study po, na yung smile pala natin, it gives the positive energy. Diba? Masaya ka, magaan pakiramdam mo, kaya nag-i-smile ka. Tama? Ganon din naman pag malungkot ka, di ba? Pag nakasisimangot ka, ganyan. Kaya nga ganito siya po. Kaya nga, every time na meron kang hindi magandang nararamdaman, labanan mo kaagad ng positive. Feeling mo down ka, mag-isip ka ng bagay na mag-fire up sa'yo. Alam mo yung ganon? Yung feeling mo emotionally down ka, mag-isip ka. Kaya babalikan mo yung mga reason mo, yung deepest why mo, bakit ka nag-join sa ganitong business, ano yung pangarap mo, yung nabuhay na pangarap mo. Alam mo yung ganon? Yun po yun, no? Yan, empty cup. Sabi ko, na-mention ko na to kanina, empty cup ka dapat, no? Hindi pwedeng alam mo na lahat. Ito, alam ko na yan. Yung mga diamond nga natin, nagte-training pa rin eh. O, sense of ownership. Ibig sabihin, huwag mong iasa to sa mga mentor mo. Ha? Ito po ay negosyo mo din. Alam mo ba ang tawag sa mga network marketers? Network of CEOs kung tawagin. Ibig sabihin, lahat po tayo ay mga boss. Okay? Lahat tayo ay the head. Okay? We are the 001. Kaya yung mindset natin, 001 dapat. It starts from you going down. Huwag mo laging titingnan yung nasa taas mo. Ay, si ganito kasi, si upline kasi, si mentor kasi, hindi ganun. Okay? Mas-share ko lang po sa inyo. Kami po, one year pa lang, nawala na yung direct upline namin. Nawala na, 1 year pa lang. Edi kung kami sumunod doon, di wala na rin kami dito. After another 2 years, yung isa sa nasa grad mentor namin, wala din. Ano mangyayari doon? Kung susunod kami doon, di wala din kami. Tapos, this brand new year, wala na rin yung dalawang natira. Di, kung susunod namin yun, di wala na rin kami dito. Alam mo yung ganun? Hindi mo pwedeng i-depende yung galaw mo, yung negosyo mo, nasa taas mo. It is you going down. Kahit mawala na lahat ng nasa taas mo, ikaw hindi pwedeng mawala. Pag ikaw nawala, wala ka na sa negosyo. Wala nang negosyo mo. Ganun siya. Okay? Kaya nga, do not look up palagi yung mga, ganito siya, no? Pwede mong tignan yung sa taas kung nakaka-inspire sa'yo. Kung nakaka-encourage sa'yo. Ibig pong sabihin, huwag mong tignan yung nasa taas mo mga quitters, nag-quit sa IAM, namin yung ganon? Ay, nag-quit sa IAM, sunod ako dun, nag-quit sila sa IAM, hindi pwedeng ganon. Ang titignan mo lang, yung mga nasa taas mo na makakapag-inspire sa'yo to continue your journey with IAM Worldwide. Tama po ba? Kasi, alam mo yun, that is out of our control. Hindi na natin kontrolado siyempre yun. Di ba po? Kasi, ganun talaga. Pero yung sarili mo, yan yung control mo. Pero yung ibang tao, wala kang control doon, no? So, ganun siya, no? Yung sense of ownership, kaya nga ang tawag sa atin ay independent distributors. Bonus na lang po na may supportive kang mentor. Ha? Kaya type mo dyan, thank you mentor. Kasi may mentor na nagsusupport sa'yo, tumutulong sa'yo, etc. Ang swerte mo na nun. Bonus na yun. Kami nga alam mo yun nga, nakwento ko na sa inyo Pero naku po, kaya appreciate every mentor, kahit crossline pa yan, kahit na hindi mo talaga direct mentor yan, na nandun yung willingness to support sa'yo. Alam mo yun, malaking bonus na sa'yo yun. Alright? Okay, next tayo. Anong next natin? Yun, Coincidence ba to o hindi? Tingnan natin. If yung alphabet daw po, ay bibigyan natin ng number, okay, 1 to 26 po yan, ito po yung mangyayari. Ano daw dito? Yung salitang knowledge, okay, ang equivalent po niyan ay 96% pag kinumpute mo siya.
Alright? Alright? Oh, tama ba? Pwede, kung medyo duda po kayo sa computation, mayroon po siguro ko kayong calculator. Pwede nyo pong i-plus yan. 11 plus 14 plus 15, ang total po niya 96. Sa madaling sabi, kahit ikaw yung taong napakatalino mo, you are so knowledgeable. Knowledgeable, ha? Knowledgeable. Ano daw? Basta knowledgeable. Yung marami kang knowledge ba? Marami kang knowledge pero wala ka power. Di ba? Sabi nila, pag knowledge daw may power. Depende yan, ha? Pag yung knowledge mo, hindi mo ina-apply, wala power yon. Ang tawag natin doon, useless knowledge. May knowledge ka nga, hindi mo naman ina-apply. Alam ko na yung networking na yan, alam ko na yan, ayaw ko nang gawin yan. Kung alam mo to, dapat mayaman ka na rin. Kaya huwag ka magpapaniwala sa mga taong nagne-negative sa iyo. Sabihin, alam ko na yan, alam ko na yan. Alam mo na pala, tita, alam mo na pala to, grabe ka naman. Ikaw ang idol ko. Ang dami mo ng pera. Alam mo na pala lahat to. Magandang, yan ang isa sa magandang isagot mo sa mga negative. Ay, kuya, alam mo na to. Wow, grabe, congrats kuya. Yaman-yaman mo na, alam mo na to. Kuya, Pag may mga taong ganun sa'yo, hay nako, Audrey, alam ko na yan. Ayaw ko niyang gawin. Ay, alam niyo na po ito. Congrats po sa'yo. Alam mo na pala to. Yaman-yaman mo, tita. Tita, alam mo na pala to, tita. Naku, dahil pera, no? Kantsawan mo pa ng ganun. Di ba? Kasi yung nagsasabing alam nila, narinig lang yun. Narinig nila yung network marketing pero hindi talaga nila alam. Okay? Kasi yung talagang totoong alam ito, ginagawa to. Ganon siya. Kaya kung ikaw mawala dito, ibig sabihin, hindi mo to natutunan. Hindi mo talaga siya naintindihan. Ang taong nawawala sa network marketing, hindi niya talaga naunawaan yung negosyo. Hindi niya talaga naunawaan yung network marketing. Ganon siya. Okay? Akala niya to benta-benta, recruit lang. Hindi niya alam ang gantong business, baguhan ng buhay. Okay? Siguro, ayaw niya mabago talaga buhay niya. Kaya ganon. Okay, pag hard work naman, halimbawa ikaw yung taong sobrang sipag, pwede na bang yumaman? Pwede na bang umasenso? Pag sobrang sipag, kulang pa pala yan. Hindi yan, mentor. May kilala ko, sobrang sipag, yaman eh. Lilinawin natin, okay? Hindi naman po natin sinasabi, no? Well, ganito yan. Ang hard work nakalagay dyan, 98%. Okay, marami po kasing mga hardworking individuals. Pero yung kanilang ultimate dreams, hindi pa rin nakukuha. Well, maraming hardworking, yes, mataas ang kita, nakakaipon, may magandang bahay, etc., etc., etc. Pero pag wala na yung trabaho, wala na, patay na rin. Okay? Hard work, marami tayong kilalang magsasaka, mangingisda, construction worker, truck driver, taxi driver, tricycle driver, jeepney driver, hardworking, madaling araw pa lang, tatrabaho na hanggang gabi. Pero bakit hindi pa rin yung mayaman? Kasi nga kulang yan. Kulang ang sipag mo para umasenso, ha? Ano ba yung 100%? But sabi dito, both are important, but the total did not reach 100%. Tama naman. Okay, but, ito na. Ang attitude, pag kinumpute mo po lahat yan, equals 100%. Okay? Kaya pala, etong tao na to, napakasipag, napakatalino, pero daig pa siya ng isang tricycle driver, jeepney driver, truck driver na sobrang umasenso sa negosyo natin. Bakit kaya? Kasi ito kasing ordinaryong tao, may tamang attitude para magtagumpay siya. Nag-empty cup, mabait siya, nag-unlearn siya, alam mo yun, nagpapaturo, nagpapamentor, nandun yung commitment, lahat ng qualities, no? Lahat ng magandang attitude na dapat mayroon siya sa kanya. So yumaman siya, milyon-milyon. Itong isang tao na to, ang galing sa English, ha? Halimaw sa English. Ang talino. Pero wala pang sariling kutsi. Itong isa, ha? Laging nosebleed pa, ha? Pero nakakutsi. Ano ngayon? Kaway-kaway ha, kaway-kaway. Hindi palibasa magaling ka sa alam mo, ikayayaman mo na yan. Ito po, 100% attitude. If you have the right attitude, you will learn all the things that you need to learn in order for you to succeed in life. Totoo yan. Totoo yan. Attitude po ang kailangan natin.
Alright? Ibig sabihin, right attitude. Alright? So sabi dito, bad attitude will ruin your team. Okay? Kaya move on ka agad ha, move on ka agad. Pag meron kang member na talagang ayaw magpaturo, ayaw magpa-mentor sa'yo, may sariling mundo talaga siya, etc. Okay? Ayaw niyang i-absorb lahat ng mga learnings, etc. Okay lang yan ha? Move on tayo. Mag-focus ka sa willing. Mag-focus ka sa willing. Ano po? Okay? Ang willing na tao hindi pinipilit. Ang willing na tao hindi pinipilit. Pero ang hirap kasi pilitin yung ayaw ba? Di move on ka. O ganun lang kaagad. Maraming tao naghihintay ng ganitong kagandang opportunity. So doon tayo mag-concentrate. A bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Tama naman to. It's like a flat tire. Hindi ka pwedeng makaalis dahil nga flat yung tire mo. Kailangan baguhin mo siya. Alright? So kapag ikaw, mentor, paano ba mababago yung attitude? Halimbawa, ako mentor kasi may mga bad attitudes kasi ako mentor eh. Paano ba mabago yan? The first step to change your attitude, alright, is the willingness to change it first. Ulitin ko wala to dyan pero nasa wisdom natin. Thank you, Lord. The first step to change, kung aminin mo sa sarili mo kung meron kang bad attitude, ano po? Kailangan kasi ma-recognize mo yan eh. Pag dinideny mo yan na ikaw pala ay may bad attitude tapos dinideny mo sa sarili mo, yun lang. Di ba? Kailangan i-accept mo siya. Ay, ganito ako, no? Oo nga, no? Kailangan ko mabago to. Ganun dapat. I-recognize mo yung bad attitude mo. Wala namang masama dyan. It doesn't mean na you have the bad attitude, you are a bad person already. Hindi naman, alam mo yun? Okay? Yan lang, sabihin natin yan yung weakness mo, pero kaya yan, mababago natin yan. The first step to change your bad attitude is willingness to change it. At pangalawa po, you have to plug in yourself to the positive community. Positive community, positive association. Okay? Positive association, ibig sabihin, sumama ka sa mga taong may pangarap, positive mag-isip, alam mo yun? Alam mo yung ganon? Yung encouraging, yung like-minded, yung katulad mo, may pangarap sa buhay, optimistic, positibo mag-isip, sa halip na puro problema ang sasabihin, ang sinasabi lagi yung solusyon. Alam mo yung ganon? Kasi may mga tao pagkasama mo, malulobat ka. Ano yung malulobat? Para siyang energy vampire. Pagkausap mo, lahat na ng problema sa mundo sinabi sa'yo, ikaw naman yung energy mo, wala na, patay na. kumbaga sa cellphone, bigla kang nalobat, kinausap mo lang yung tao na to, nalobat ka na, parang down yung energy mo, kinain niya, may mga ganon energy vampire tawag doon. Okay? So, hindi mo kailangan mag-spend ng malaking time sa kanila kasi malulobat ka eh. Ganon siya. Sumama ka sa mga taong may positive energy. Okay? You associate yourself sa mga taong may positive energy. Yung taong gigil, yung taong may pangarap talaga, yung seryoso. Huwag ka sumama sa mga taong puro reklamo. O, di ikaw, magreklamo ka na rin. Lahat na lang nireklamo. Iwasan natin yun to complain, to blame. Yan yung mga words na iwasan natin, ha? Alright? Attitude is everything. Kasi yan siya eh. Totoo naman talaga po ito. Attitude is... Yung pag-attend din ng training, that is attitude. Kung ikaw yung tao na talagang pinipilit ka pa para umattend, malayo ka pa. Dapat, ang attitude mo sa training, ikaw yung kusa. Mentor, may training ba? Mentor, ganito ba? Ikaw yung naghahanap ng training schedule. Ikaw yung naghahanap ng ganito. You are the hungry person. You are the thirsty person. Alam niyo po, natutunan ko sa aking virtual mentor, si Tony Robbins, sabi niya, the big difference of people who are succeeding in life and those who are not is the word hungry. Sabi niya ganito, ano daw malaking kaibahan ng taong successful sa hindi? Yung salitang hungry. Sino dito nakaranas na ng hungry? Ma-hungry, yung magutom ka, pa-type ng 1. O lahat kayo laging busog. Laging busog ako, mentor, hindi ko naranasan magutom. Di ba, pag gutom ka, gagawa ka ng paraan para makakain ka eh. Kahit Skyflix lang yan eh. Alam mo yung gano'n? Kahit na anong pwede mong kainin, kakainin mo talaga eh, para maibsan yung gutom mo eh. Tama o tama? Yun yung hungry. Tama, di ba? So ganyan daw, sabi ni Tony Robbins, ganyan daw talaga dapat tayo.
That's the big difference between successful and unsuccessful. Yung salitang hungry. Dapat gutom ka sa kaalaman, gutom ka sa learnings, gutom ka sa mga training, gutom ka para ikaw yung tao na grabe. Nandun yung passion mo to learn more, to learn more, to learn more, to learn more. Bakit? Mamaya makikita niyo kung bakit. Ito yan. Sabi dito, G-L-L-L-L. Ilang L yan? Tatlong L. Learning, listening, and lecturing attitude. No? Kaya di ba may mga notebook din tayo dyan. Di ba? Kusulat din tayo. At ganyan, di ba? So dapat meron daw po tayong ganyan. Good learning and listening and lecturing attitude. No? Yung parang nag-aaral ka ulit nung college ka. Nung college ka nga, grabe ka nga. Kahit ayaw mong magsulat, nagsusulat ka. Papagandahin mo pa yung sulat mo. Yung notebook mo, pinupuno mo pa yan. Di ba? Pagka-graduate mo, anyari? May nagamit ka ba sa lahat ng nasulat mo para gawin mo? Alam mo yun, kasi sa totoo lang, hindi ko naman inaano po yung ating pong educational system, no? Pero marami kasing natututunan sa eskwelahan na hindi mo pala magagamit sa totoong buhay. Halimbawa sa algebra, dumugo ang utak mo sa algebra. Di ba? Bibili ka ba ng Miss, pabili nga ng y plus z equals a. Ano ba yun? Basta yung mga ganun. Yung square root of 25, Miss, pabili. Ano daw? Yung maraming dumugo ang utak mo ng pag-aaral na hindi mo na pala nagamit. Guys, the best teacher is not in the school. Pasintabi po sa mga teacher. Pasintabi. Ako po yung naging teacher din. Pasintabi po Ulitin ko po yung sinabi ko. The best teacher is not in the school. Paano nasabi ni Mentor Sam yun? The best teacher daw, wala sa school. The best teacher is outside the school. Ano yun? Yung real life experience mo. Di ba? Yung experience mo. And that is the best teacher. Yung experience mo after the school. Kaya nga marami tayong mga ganun, di ba? Estudyante, business yung natutunan, pagka-graduate sa school, hindi naman magbi-business. Bakit? Ganun talaga That's the way it is. Hindi nila natutunan yung tamang mindset. Kasi ang nagtuturo sa kanila ng negosyo, ay hindi naman negosyante. Tinuturo yun nasa aklat ba? Nasa aklat. Our subject for today, our topic for today is this. Nagtuturo ng subject pero siya wala nagtuturo ng business subject pero siya wala sariling business. Natural, ikaw bilang estudyante, alam mo yan, hindi ka ma-inspire magnegosyo. Tama? Samantalang, marami pala mga successful negosyante, nag-drop out pa nga sa college sorry po hindi ko sinasabi mag-drop out ka ngayon yung mga nagka-aral pa dyan. Hindi ko po sinasabi yan Bill Gates po, nag-drop out sa college. Mark Zuckerberg, isa sa pinakamayaman sa buong mundo, may-ari ng Facebook, nag-drop out sa college. Di ba? At maraming very, very successful billionaires na hindi nakatapos ng pag-aaral. Bakit? Kasi outside the school ang best teacher natin. Okay? So learn. Yung lahat ng kailangan malaman. Basic networking skills. Nandiyan yan. Inviting, setting an appointment, ABC rule, presenting, sharing, closing a deal, follow-up, encoding. Lahat po na to may separate training naman po tungkol dito. Kaya ikaw kailangan, at nasa YouTube channel din po natin, marami tayong mga training sa ganyan na tungkol sa mga ganyan. I am 5 tawag dyan Yung mga inviting, lahat ng ganyan. ABC rule, lahat po na to. Kailangan matutunan mo to. Yung Manual 3.0, dinidiscuss naman po yan. One-on-one ngayon normally, mentoring, small groups, mga ganyan, training, big groups, Facebook marketing, lahat po na to. May mga separate training po. Aralin niyo po ito. Learn the business the fastest way you can. Actually po, in less than 1 week, kaya mo matutunan yung basic ng negosyo. Sa totoo lang kung talagang willing ka. Hindi mo kailangan ng 1 taon para matutunan to. Hindi mo kailangan isang buwan, sa totoo lang. In less than 1 week, kaya mo to No. Bakit ko nasasabi yun? Yun ang ginawa namin At maraming ganun po. Kahit less than 1 week, kaya mong matutunan ang basic ng business at kaya mo siyang magawa kagad. Kaya. Kung gusto mo lang. Okay? Hindi mo kailangan magtapos ng 4 years, Sa college kasi, nag 4 years ka, pagkatapos, ano mangyari? Nga.
Alam niyo po bang maraming graduates walang trabaho? Ngangers, yes. Samantalang ito, hindi mo naman to kailangang 4 na taon pag-aralan to. 1 linggo, 2 linggo, o 1 buwan, sabihin natin, maaral mo na to, tapos gawin mo na siya. O yun. O, ha? Ano pa? Sabi kasi dito sa word na learn, no? Ito yan, no? Yung knowledge, meron kang edge, di ba? So, kailangan mo mag-learn at yan yung mag-earn ka. Yan. Alright? Kaya kailangan mo siyang i-apply yung knowledge mo by, by sharing this. So be humble, alright? Remove the pride. Sabi natin kanina, non-stop learning, no? Yan, nasabi natin kanina yan. Non-stop po talaga. You're always hungry to learn. Law of Leverage book, basahin po natin. Unique book. Yan, ang dami po natin. Pati sa YouTube, madami. Alam niyo po yung Mamiso? Mamiso. Yan po yung hingi ka ng 1 peso sa mga mentor. Ano daw? Uy, samahan niyo ako. Wala na naka-open ng cam. Samahan niyo ako dito. Thank you, Mentor Audrey. Kasi sa totoo lang, yung mga nag-open cam talaga kahit na may trabaho yung iba, ano yan eh. Yan talaga yung mga ano eh. Kahit mga nakamas, alam mo yun, nag-open ng cam. Ako, salamat po Ayan. Non-stop learning. Mamiso. Ayan, magaling tayo dyan. Si Mentorich, magaling din dyan. Ito, ano yung mamiso? Hindi ka hingi ng piso ha. Mamiso, ibig sabihin, lahat ng mga top mentors, successful mentors, hingi ka ng advice, tips. Alam niyo po sa akin, marami nagme-message. Yung iba, pasensya na po. Yung iba kasi, nakikita ko sa request message, na-replyan ko after 1 month. Yung pala nag-message. Kaya nagsusorry ako eh. May, sa akin din po, may mga nagpi-PM sa akin na hindi naman natin grupo, iba't ibang grupo sila. Ang gagaling po. Kumbaga napakaganda ng kultura, no? Nagpapakilala sila, ako po si mentor ganito, under po ako ng mentor ni ganito, under po ako ng team ni ganito po. Meron lang po kaming assignment na hingi po kami ng tips sa mga top mentors. Ang ganda po. Guys, pwede nyo gawin. I-PM nyo po. I-PM nyo. Mag-ano kayo, i-edit nyo lang syempre. Tapos mag-send to all ka sa mga top mentors. Diba? PM ka lang. Mentor, hingi naman ng tips sa mga nag-uumpisang kagaya ko, ganyan-ganyan. Sa akin kasi marami sa akin nagme-message ng ganun. Kailangan maano natin. Kasi syempre ngayon online na lang eh. Dati kasi yung Mamiso, personal. Pag nakita mo, magpo-mentor ka, automatic nagpo-mentor pag nakita mo personal. Paano naman online? I-chat mo, huwag kang mahiya. Kahit mapunta yan sa request message, darating yung time, ma-open niya rin yan. Katulad sa akin. Kahit na-open ko medyo matagal na, na-replyan ko pa din siya. Diba? Yun siya, no? Huwag kang mahiya, Mamiso. Dito, tandaan niyo po ito. Ang mentor mo dito, ang upline mo dito, hindi lang isa. Lahat ng mga nasa IAM Worldwide, top mentors, lahat na tayo po ay nasa isang malaking pamilya ng IAM. Yan ang tatandaan mo palagi. Hindi lang isa ang upline mo, hindi lang isang mentor mo. Pwede kang humingi ng advice, tips sa iba't ibang mga top mentors at mababait naman po lahat ng mga mentors natin. Okay, knowledge applied, no? Yan yung equals income. Ibig sabihin, in-apply mo yung knowledge mo. Okay, tinagalog ko, di ba? The school, 17 years or more. Totoo yun, no? Nag-aral lang matagal sa school, tapos ano nangyari, di ba? Tapos ang minimum lang na salary, no? Nakakalungkot, no? Ay, naku po. Kaway-kaway po sa mga ganun po, no? Nag-aral ka ng matagal, elementary, high school, college, tapos nagtitiis ka sa sahod na magkano? Huwag magtiis po, tama na, no? Mag-move on na tayo. Kasi naturuan tayo magtiis, no? Di ba, mga magulang natin? Naturuan tayo magtiis. Anak, maikli ang kumot, walang pambili, magtiis, mamaluktot. Marami sa ating gano'n yan ang kasabihang Pilipino eh. Magtiis, magtiis, magtiis. O kahit anong sahod mo, kahit anong sweldo mo, magtiis, magtiis, magtiis. Magpasalamat ka pa, may sweldo ka, yung iba wala. Huwag ka mangaraw, ambisyosa ka, ambisyosa ka, ambisyoso. Ano daw? Kaya, alam niyo po, kaya naghihirap ang Pilipino, no? Marami tayong mga poor mindset na tinatawag. Poor mindset. Ang nagpapayaman sa tao, hindi pera linawin ko lang hindi pera. Ang isang mahirap, bigyan mo ng 1 milyon, wala pa 1 buwan, ubos na yan. Totoo. Isang mahirap na tao, bigyan mo 1 milyon, wala pa 1 buwan, ubos na yan. Ang isang mayamang tao, negosyante, no?
Bigyan mo 1,000,000, isang buwan kaya niyang palaguin. Ayun ang kaibahan. Anong kaibahan nila? Yung utak. Yung isa kasi poor mindset. Pag ikaw kasi mayroong poor mindset, kahit marami kang pera, ubos yan. Kasi nga, yun yung iyong default na tinatawag. Pag ikaw ay rich mind, natatandaan ko si Donald Trump po, naghirap. Ano naghirap? Bago siya naging presidente ng Amerika, si Donald Trump, sobrang successful talaga siya na bilyonaryo, no? Paano siya naghirap? Naghirap siya kasi naging milyonaryo siya eh. Billionaire siya, billionaire. Magkaiba po ang billion sa million. Na ano siya, nalugi, nag-failure, yung ibang mga business niya, naging milyonaryo na lang siya. Pero, bumalik sa pagiging bilyonaryo. Bakit? Kasi ang mindset niya, mindset of billionaire. Ganon yon. Ha? Ang tawag din natin doon, psychological wallet. Okay? Kasi marami sa atin, ang ating psychological wallet, ang ating wallet, minimum lang na pwedeng ilagay. O magkano lang yung minimum. Kaya kahit may makita silang opportunity na 100,000, million na pwedeng kitain, wala yan. Hindi yan magkasya sa kanilang psychological wallet. Kaya negative sila. Kaya ang tawag po doon ay pinagpe-pray natin sila. No? Lord, kayo na pong bahala sa kaibigan ko. Hindi niya po makita yung pinapakita ko sa kanyang vision, Lord. Lord, pinagpe-pray ko po siya, Lord. Sana makita niya, nakikita ko, Lord. Ganun, pag-pray nyo na lang, mga kaibigan nyo na hindi nakikita mo sa I Am Worldwide, mga kamag-anak mo, lahat, yung mga taong pinapakita mo yung opportunity pero hindi nila makita. Kaya nga sabi ni, di ba, ang daming training natin kay Press, di ba? Yung vision is more important than the sight, yung eyes natin. Kaya nga, daig pa ng taong bulag, yung taong bulag na may pangarap, kaysa yung taong mulat ang mata na walang pangarap. Tama o tama? Ikaw yung taong mulat ang mata. Mulat ang mata mo. May dalawa kang mata. Pero ikaw yung taong walang pangarap. Talo ka pa nung isang bulag na may pangarap. Ganun yon. Ganun. Yan, learn tayo ha. Learn. Ito nga dati, pupunta ka pa sa office. Ngayon nga, online na lang ha. Tapos tamad-tamad mo pa umattend. Ako po. Ha? Online na nga lang. Tamad ka pa mag-attend. Ayaw ni Lord ng tamad. Walang umasensong tamad. Mr. Bill Gates, Mr. Zuckerberg, what is your secret to success? Kasi I am very tamad eh. May ganon. Tamad kasi ako, kaya ako yumaman. Tamad ako, kaya ako naging successful. Walang ganon. Pag-attend ng training, wala ka. Naku po, yari na. Tapos sasabihin mo, bakit kaya ang tagal ko pa rin yumaman sa I Am Worldwide? Check yourself. You look at the mirror. Kausapin mo sarili mo. Huy, ikaw, bakit ang tagal mo pa rin? Ikaw ano bang ginagawa mo? Bakit ang tagal mo pa rin na ano? Ano ba? Mag-self-reflection ka. Kasi. Ganito. Mamaya, pagkatapos natin, harap ka sa salamin. Kausapin mo sarili mo. Sabihin mo sarili mo, mag-move on ka na ha. Restart ka ngayon. Kung dati tamad ka, kaya hindi mo nakuha ang gusto mo. Ngayon, magsipag ka na ha. Mag-move on ka na sa past. Hindi na ikaw yon. That is your past. That is not who you are. You are more than that. Sigawan mo sarili mo. Dapat sa kwarto mo, pagpasok mo, may salamin. Halimbawa, dapat may salamin. Ilak mo yan, ilak mo. Kasi magde-declare ka eh. Pag lock mo, ayan, harap ka sa salamin, kausapin mo sarili mo, mag-declare kayo mga gusto mong mangyari. Kaya, di ba, sabi ko kanina, declare, speak what you believe. Di ba? Pagpasok mo sa kwarto mo, lock mo yan, tapos, syempre, open ka ng ilaw, tapos, harap ka sa salamin, pag may nakita kang ibang tao, ay tumakbo ka na, ha? May multo na pala, no? Mag-isa lang ako dito sa kwarto, eh. Pagpasok ko, bakit merong tao sa likod ko sa salamin? Hindi kita tinatakot, ate, ha, kuya? Nagigising lang. Kausapin mo sarili mo. Hoy, ikaw! Halimbawa, si Mentor Mark. Si Mentor Jonad nandito. Ikaw, Jonad. Kausapin mo sarili mo. Ikaw, Jonad. Ano ba yung pangarap mo hindi mo nakuha last year? O bakit hindi mo nakuha yan? Yung makipag-usap ka sa sarili mo. Tama na. Move on na tayo dyan. Ganun. Pero wag mo talagang awayan na. Kunwari lang na parang, kasi kailangan mo kailangan mo paramdam sa sarili mo. Alam mo yon, yung hindi mo nagawa, pero ngayon babawi ka. Alam mo yung ganon? Kasi medyo pigil-pigil ka pa noon eh. May mga duda ka pa, may takot ka pa noon eh. Tapos medyo hindi ka tumutodo nung 2021 eh. Ngayon,
may pagkakataon pa, buhay ka ngayon, may pag-asa ka ngayon. Di ba? Yung kausapin mo, yung parang tanga ka lang, hindi naman tanga yun. I mean, parang baliw lang ba na, pero hindi eh. Sa totoo lang, ano yan eh. Sa totoo lang, effective po yun. Yung parang kinakausap mo sarili mo. Pero dapat ikaw nga lang talaga kasi baka sabihin ng mga ano mo, baliw na to si ano ah. Kinakausap sarili oh. Yung i-declare mo yung gusto mong mangyari sa kanya. Yan, ganun. What you've learned, you teach. So, totoo naman. Kailangang ituro mo. Ha? Everything that you are, you pass it down to your downlines. Huwag madamot, no? Huwag madamot. Ayan, no? Lahat ng natutunan, ipapasa. Hindi katulad sa, sa labas, especially sa employment world, lahat ng alam mo, sikreto mo lang yon. Hindi mo pwedeng ituro sa katrabaho mo. O, ganun siya, di ba? Sa atin magkaiba ha. Dito, generous ka, not only sa material, kundi sa mga learnings. Kaya nga sinasabi natin walang sikreto kasi lahat naman tinuturo, sinishare na, di ba? Yan, pass it to your downline na mas mabilis, no? Okay. Ano pa? Duplicate. Ano yung duplicate na yan? Ito yung kailangan hindi lang ikaw ang maging magaling. Dapat makaproduce ka na magaling din kagaya mo. Yun siya, no? Magiging mas magaling ka kung makakapag-produce ka na magaling din o kaya mas magaling pa na na-develop mo na leader kaysa sa'yo. Yun ang mas maganda, no? You have to duplicate yourself. Yan. Kasi ganito mangyari. Halimbawa, may 3 meeting, no? O halimbawa, downline mo si Liza Soberano. Mga endorsers kasi natin to eh. Ng 3:30 p.m. sa Alabang. Sa Greenbelt naman, 5 p.m. kay Papa P. Kay Miss Heart Evangelista naman sa Trinoma, 4:30. Pipili ka lang ng isa dyan kasi hindi mo siya pwedeng pagsabayin yung 3 eh. Pero pag na-duplicate ka na, halimbawa, may commitment kasi ako sa Alabang, 3:30 eh. Hindi ko kaya yung 5 o'clock at 4:30. Di ba? Pero kung may na-duplicate ka na, alam na nila mag-percent, di ba? Kaya na nila yon. Kasi itong 3 na to, hindi mo kayang pagsabayin yan. Isa lang talaga dyan. So yun ang sinasabi natin duplication. Okay? Naduduplicate ka na. Yung alam mo, alam na rin ng mga members mo. Alright? Hindi ka magiging madamot, no? Yan. Okay, ano pa? Next natin. Alright. Yan, na-traffic ang slide. Yan. Okay. So, ano ba yung direct selling versus network building? Okay? Ano ba kapagkakaiba niyan? Ito yan. So, first, okay. I-ano mo natin. Ang direct selling po kasi tayo po, sa negosyo po natin, may 2 category siya. Pwede kang mag-direct selling. Ito yung pagbebenta ng product, retailing, etc. No? Purely talaga nagbebenta ka lang noon ng product, no? Okay? Walang problema doon. Marami sa ating ganun. Yumaman na sa pagbebenta ng barley, marami sa ating ganun. Pero ano po ang kaibahan ng network building sa direct selling? Ang network building po, you will build a network. Diba? Parang binaligtad ko lang. Yes. Magbibuild ka ng network, magbibuild ka ng organization. Yan. Pero, sa pagbibuild ng network, pagbibuild ng organization, may kasama ng direct selling doon. Kasi ang direct selling, it's simply sharing the products and the people are buying the products. Direct selling yun. Retailing natin yun eh. Hindi ka naman kasi pwede mag-network ng kahit man lang isa, hindi ka nakabenta ng product. Hindi. Nagne-network ka, may nabibenta ka rin product, promise. Kasi kasama sa network building talaga yon. Okay, paano yung duplication step natin? So, umpisa ikaw muna. I do, di ba? Kasunod niyan, sa umpisa, ikaw pa lang yung nagpe-present palagi. Pero mga 3 times o 4 times or 5 times dapat, I do, tapos siya na dapat. I do, you watch, okay? You do, I watch. Ibig sabihin, siya naman dapat. Hindi na puro ikaw. Okay? And then you do it with someone else. So, ibig sabihin, ito na yung, kahit wala na si mentor, kahit wala ka na, kaya niya nang gawin mag-isa yan, kahit wala ka na. Yun ang duplication na tinatawag. Sa umpisa, ikaw muna. Sunod siya. Ikaw naman yung manunood, mag-observe. Tapos, okay, paalala lang po, no? Halimbawa, meron kang bagong training na mga member mo, huwag mo siyang on the spot kino-correct while presenting. Okay, hindi naman alam nung client na nagkakamali na yung di ba? Di ba po? So, ibig sabihin, para hindi siya mapahiya doon sa kausap niya siyempre, di ba? So, ang i-correct mo siya after na kayo na lang dalawa. Okay, mentor, ang nasabi mo kasi ganito, ha? Dapat ito po yung sasabihin. Alam niyo yung ganon? Yun, ha? So, ano pa? Yan. Monkey see, monkey do. Totoo naman yan. Kaya kailangan ikaw muna. Hindi ka pwedeng, ikaw na mag-talk. Tapos ikaw hindi ka nagtutalk. Ikaw mag-train. Ikaw hindi nagte-train.
Alam mo, hindi ka pwede magpagawa sa tao nang hindi mo pa ginagawa. Ganon din sa results na sinasabi ko kanina. Hindi ka pwede mag-push na mag-rank up ka, mag-supper ka. Ikaw, hindi ka pa nag-rank up ng supper. Yung hindi ka pwede magpagawa nang hindi mo pa ginagawa. Okay? I-hit mo, mag-millionaire circle ka, ikaw hindi ka pa nag-millionaire circle. Mag-just for you ka, ikaw hindi ka pa nag-just for you. Mag-give me 5 ka, ikaw hindi ka pa nag-give me 5. Kasi nga, monkey si monkey do lang, no? Kung ano na-achieve mo, yan yung nagiging standard kasi ng team mo, no? So, yun po siya, no? Alright? Okay, next natin. Ayan po yan, yung mga, ito offline to, no? Kaya napakaswerte natin ngayon, online na lang tayo. So, delegate, it means to mentor, okay? To guide, teach, support, encourage. So, trust your downlines, no? Hindi palibasas, ano mo yun, feeling mo ikaw yung magaling na, ikaw na lahat. Hindi pwedeng ganun. Mag-assign ka na mag-host, mag-assign ka na mag-talk sa IBP, sa training, etc. Okay? Delegate, no? Para matuto sila. Teach the application part. Okay? Do not rob his chance to become a leader. Kasi minsan, ang feeling mo, wag po ganito ha. Kasi minsan, yung iba sa atin, parang feeling mo, masasapawan ka ng bago mong leader. Wag ganun. Mas matutuwa ka pa nga pagka mas gumaling pa siya kaysa sa iyo na parang mas malupit na speaker mo to, mas matuwa ka. Wala ka sa mundo ng trabaho . Sa mundo ng employment kasi iba talaga. Parang ayaw mong masapawan ka kasi siya mapopromote, ikaw hindi. Alam mo yung gano'n sa trabaho? Sa IR Worldwide, iba dito. Mas matutuwa ka pa na yung leader mo, grabe, umaarangkada. Alam mo yung gano'n? Mas matuwa ka pa. Ganito lang siya kasimple. Halimbawa, okay? Isang leader mo sa right, Mentor Pichi Kapili. Isang leader mo sa left, May Sibulan. Ano mangyari sa'yo? Ganun yun. Di ba? Parang, ikaw hindi ka magaling. Sabihin natin, hindi naman ako magaling. Hindi ako maganto, hindi ako maganyan, ganyan. Okay? Pero yung left at right mo na leader mo, yun ang malulupit. Ano mangyari sa'yo? Kung itong isa naka Ferrari, yung isa naka Lamborghini, baka ikaw mayroon ka ng private jet. Yun ang malupit sa iyo. Kaya kumaga parang be willing, no? Be willing na may mga leaders na talagang mag-skyrocket yung success na talagang minsan may lalampas pa sa iyo. By the way, guys, ganito, no? Alam niyo po ba si Mentor Marlon? May mga leaders, may mga downlines siya na nauna pang nag-diamond sa kanya. Pero instead na ma-discourage siya, mas lalo siyang na challenge na mas lalo ko pang ganyan. Pero nandun pa rin yung gratitude niya na alam mo yun, na okay lang. Kasi minsan may mga tao kasi na parang instead na matuwa ka, parang nababad trip ka kasi nalampasan ka. Hindi pwedeng ganun . Hindi mo siya pwedeng i-apply sa business natin. Yung parang mababad trip ka sa downline mo, naunahan ka pa. Hindi ganun. I-take it positively na ma-challenge ka na, di ba? Na ikaw din. Alam mo gano'n? So, yon. Pero, tingnan mo naman ang results ni Mentor Marlon. Di ba? Dahil nga, may mga downline siya, mga nag-diamonds na, no? Ayun. So, ano pa? Ayan. Wait, next natin. Yan po yan, yung mga duplications, no? Ayun, no? Nandito pala yung picture natin, di ba, Mentor? Nasa slide to ni Mentor VP, Yan. Pero may mga ghost na dito. Marami ng ghost dito. So, ano yan? Pinapasa Diyos natin yung mga goals. Multiply. Ayan. Yung ikaw na yung dadami. Because you duplicate, you delegate, magmumultiply ka na. Marami nang magiging katulad mo. At pag na-multiply ka, ito mangyari sa'yo. Ayan grabe naman ang RQB na to. November lang na RQB, Ayan Imagine mo yung ganyang income, Guys, darating tayo dito. Pero anong susi? Dapat ma-duplicate, ma-multiply tayo, Ayan. Yan ang mangyayari sa atin. Magkakaroon ka ng big group. Pag nagkaroon ng big group, magkakaroon ka ng big income. Ayan yan, big income yan. Siyempre, imagine mo, magkano yan. Tapos ito, yung mga unilevel, naku po. Grabe naman itong mga to, 500,000. Ay, grabe. Yan, yan ang mangyayari. Pag mayroon kang big group, mayroon kang big income, at yung big dreams mo, makukuha mo. Ayan, Ay, grabe. Naka-excite, Ayan, Yan ang mga mangyayari sa atin. Ikutin natin, naku po, this year, yan. Malamang sa malamang, bumalik na ang travel natin, Magta-travel ka sa buong mundo, tapos libre lang. Tapos kabanding mo yung mga leaders mo. Ang sarap nun. Ang sarap nun.
yung magbabanding kayo sa free travel. Nakararas kasi ako niyan. Yun na, Hong Kong lang yun, pero ang lupit nun. Nandun kami ni Mentor Mitch. Ang sarap makabanding ng mga top earners. Ang sarap makabanding nila press. Grabe, wala kang ibang isipin. Mamasyal, kumain, mamasyal, kumain, mamasyal, kumain. Hindi, may tulog din naman, may tulog. Mamasyal, kumain, matulog. Yeah, may tulog din. Ang sarap ba, no? What if I didn't? What if hindi mo ginawa? Ano mangyari sa'yo? Di walang big dreams. Pag hindi mo ginawa ito, di walang big dreams. Kalimutan mo na yung pangarap mo pag hindi mo ginawa ng seryoso to, ha? Ano pa? Dahil, wala ka kasing big income, kaya hindi mo makuha yung big dreams mo. Ano pa? Bakit wala kang big income? Kasi wala kang network, wala kang grupo. Bakit nawalan ka ng grupo? Hindi ka nag-multiply. Bakit hindi ka nag-multiply? Hindi ka nag-delegate. Bakit hindi ka nag-delegate? Kasi hindi ka naman na-duplicate eh. Ikaw pa rin yung solo person sa team mo eh. Di ba? Dapat na-duplicate ka na. Bakit hindi ka na-duplicate? Kasi wala kang tinuturuan. Wala kang tinuturuan na bago. Ayan kasi bakit ka hindi nagtuturo? Siguro acne ka. Kasi minsan, ikaw na yung member, ikaw na yung nandito, ikaw pa yung may sakit na acne. Dapat walang ganun ha. Bakit acne ka? Kasi wala kang GLLLA. Bakit? Kasi ikaw talaga yan eh. Not your upline, downline, crossline. So, at the end of the day, ikaw to. Okay? It boils down to you. It's a you, me, you. Me, you. Me too pala yun. I wanna be me too. It's you. Yeah. It's not me, it's you. Sabi niya. Yeah. I know. Mamaya kakausapin ko sarili ko. Sabi mo pasok ka sa kwarto mo sa salamin, no? O sabi mo sarili mo, tama na, mag-move on ka na. 2022 na ngayon. Lahat ng hindi mo ginawa last year, gawin mo na ngayon. Todo mo na ngayon. Pero do not reinvent the wheel. May wheel na. Ibig sabihin, may sistema na. Sundin mo na lang. Huwag ka na mag-isip na, ano kaya gagawin ko na sistema? Wala nang ganun-ganun gagawin sistema. Yung sistema ka pa dyan. Meron ng sistema, sundin mo na lang. Do not reinvent the wheel nga eh. Sundan mo na lang ginagawa ng mga ano bang ginagawa natin dito, di ba? Yun lang, sundan mo. Di ba? Yung I am 5. Yung I am 5, pag hindi mo pa alam, malayo ka pa. Magpaturo ka, mentor, ano yung I am 5? Pag wala kang alam sa I am 5, hindi mo ginagawa ang I am 5, wala na, patay negosyo mo. Kasi yun ang puso ng negosyo, I am 5 eh. Plus training. Ganun lang na, I am 5 training. Yun lang, paikot-ikot lang yun. I am 5 training, I am 5 training. Yan ang sistema ng negosyo natin. Araw-araw, yun lang. Do you have a goal board? Meron ba dito may goal board dyan sa inyo? Pwede mag-share? Okay? The first step to achieve your goal is to have a goal. Ulitin ko ha. The first step to achieve your goal is to have a goal. Paano ka maka-achieve ng goal mo? Wala kang goal. Kahit pa ikaw na si Michael Jordan, sila, alam mo yun, yung mga sikat sa basketball ngayon, kahit ikaw pa pinakamalupit sa shooting, walang ring, hindi ka makashoot. Ganun yun. Kahit nasa iyo na ang lahat, pero wala kang goals, di wala kang goals. Meron ba sa inyo? Para pwede mag-share ng meron, volunteer na lang. Yung merong goal board or vision board or dream board para pwede nyo i-share. Kung mayroon po, share nyo dito. Mag-sharing ka ng goal board mo, pagkita mo, para ma-inspire yung iba. Alright? Mamaya na sa ano natin, pagtatapos na to. Sabi dito sa Matthew 19, kaya po sa mga car achievers natin, may nakalagay na ganyan. Matthew 19:26. Kasi sa tao, mukha siyang imposible. Pero pagkasama natin si Lord, posible na siya. Okay? Kaya nga dapat, isama mo si Lord, huwag mo suluhin. Okay? Hindi mo to gagawin mag-isa. Sama mo si Lord, sama mo yung team natin para mag-succeed ka talaga. Kasi pag ginawa mo to mag-isa ka lang, ang hirap. As in mahirap. Pag ginawa mo to mag-isa, ito lagi ko nakukwento eh. Alam niyo yung bayanihan? Ang bayanihan po dapat maraming nagbubuhat ng bahay. Kasi na-experience ko yun sa Mindoro eh. Sabi ko, totoo ba yun? Naglalakad yung bahay? Ayun. Yung pala, bayanihan tawag doon. Nagbubuhat sila ng bahay. Pero wala po ako nakita isang tao nagbubuhat ng bahay.
So ganun din sa atin. Malaki pangarap mo, yes. Hindi mo siya kunin, hindi mo siya kayang kunin. Bakit? Mag-isa ka lang. Kailangan mo na marami kang kasama. Ito yun. Okay? Sama mo si Lord, sama mo yung team. Alright? Okay, so you are the creator of your own destiny. Tama. Ikaw po talaga, tayo talaga po, ha? We create our destiny. Huwag mong sasabihin na, mentor, ito na talagang destiny ko. Forever na akong ganito. Ganito na talagang destiny ko talaga yung ganito, yung ganito, yung ganito. Ano yung ganito? Ito yung tanong, yung ganito mo dyan, yung situation mo dyan ngayon, yan ba talaga yung gusto mo o hindi? Pag hindi mo gusto ang situation mo, ano sabi natin kanina? That is subject to change. Pwede mo bago yan kung gusto mo lang. Kung ang paniniwala mo ay you are the creator of your own destiny. Pero pag iniisip mo, eto na kasi talaga ang destiny ko, ganito na talaga ako, pinanganak ako mahirap, mamubuhay ako mahirap, at mamamatay ako mahirap. Huwag naman ganun. Ako po. Kaya nga may Jeremiah 29:11 eh. Di ba? For I know the plans I have for you declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Imagine mo, plano ng Diyos payamanin ka. Tapos ikaw, ayaw mo. Tapos pag sobrang hirap ng magreklamo ka kay Lord. Hindi naman pwedeng ganun, ha? So success doesn't mean doesn't come to you. No, success doesn't come to you. You aim and reach for it. Tama. Kailangan mo siyang hatawin ng bonggang-bongga para maabot mo siya. Hindi yung maghihintay ka lang. Mentor, maghintay na lang ako, mentor, na magpi-PM sa akin. Nag-post naman ako maghintay lang ako ng mga PM sa akin ng mga interested, mentor. Maghintay lang ako ng kakatok sa bahay ko na bibili ng barley, magpapa-member. Knock, 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 knock. Nandiyan po ba si mentor? Nandiyan po ba si mentor Jonat? Bakit po? Ako po, sasali po ako ng Jade. May ganun ba? Walang ganun eh. Walang kakatok sa bahay mo, sasali ng Jade. Huwag ka maghintay. Tayo po ang gagawa. Okay? Huwag ka maghintay lang ng PM. Mag-PM sa akin yung mga interesado. Mag-inquire sa akin. Hindi, tayo ang aggressive dapat maghanap. Ganun. Yan. Like natin si BP. Yan. Sa kanyang mga social media account. Yun! Natapos po tayo ng 8 o'clock at tayo po may susunod na training live. Meron na yatang link sa atin pong tama ba? Yun. So maraming salamat po. Sana po marami kayo natutunan ngayon. At pwede po tayo mag-plug in naman sa atin pong 8 p.m. training din po ng IAM. Yan po ay habit natin. Tama ba? May link na ba na send? Meron na ba kayo nakitang link ng IAM? Para lipat naman tayo doon. Ayan, si Jean Mantala, si Mentor Jean Mantala. So, quick lang tayo siguro, picture po. Tapos, lipat na tayo kay Mentor Jean Mantala. Ayan, nagko-commercial pa lang naman siya eh. Ayan, may mga... hindi, nag-share na pala siya. Alright, picture na tayo guys. Tapos lipat tayo sa ating 8 p.m. training sa office. Thank you po mentors sa mga nandito at sa live natin kanina. Maraming salamat. Okay, picture na tayo guys. Alright, sige po. Open the cam. Alright, 1, 2, 3. Ayan, okay, isa pa Isa pa, dami natin dito ngayon. Wait lang. Alright, 1, 2, 3. Ayun, alright, thank you po. Back to you, Power Host, Mentor Amber. Thank you guys. God bless. Alright, maraming salamat, Mentor Sam. And of course, bago tayo umabot sa training ni Mentor Jean, mag-pray po muna tayo. Ako na po ang mag-lead na prayer natin. Lord, maraming salamat. Marami po kami natutunan. Marami ka pong shinare sa amin ngayon, Lord, para sa business namin. So, kaya Lord, isusurrender namin sa inyo sa pag-apply namin doon sa training, sa pag-apply namin doon sa natutunan namin ngayon, isusurrender namin sa inyo, Lord, ang lahat na sa pag-share namin ng IAM Worldwide sa maraming tao. Hindi na kami maghihintay, Lord. Hindi namin nahayaan na ikaw ang hataw para sa amin at kami po talaga ang dapat tumataw para sa business namin. Dahil alam namin, Lord, lahat ng challenges ay minumold niyo lang kami. At ginaguide niyo lang po kami, Lord, patungo doon sa success na gusto talaga namin. Salamat na marami sa inyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so amazing morning mga mentors. Attend na po tayo sa training.
Ang dami natin natutunan ngayon, dagdagan pa natin yan. So this is your poging mentor. No? Bye. This is your poging host. Bye, God bless mentors. everybody. Thank See you. you sa training natin. Bye-bye. See you po sa Bye. training natin. God bless po. God bless po. Thank you.